Sa susunod na linggo ay araw ng kagitingan, April 9. Kaya naman, puspusan na ang paghahanda para muling alalahanin ang kaganapan na kung minsan rin tinatawag na araw ng bataan. Ayan, para naman po magkaroon po tayo ng pasilip sa magiging obserbasyon, makakasama natin ngayong umaga ang Deputy Administrator for Operations ng Philippine Veterans Affairs Office na si Assistant Secretary Domingo C. Carbonell Jr. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sheila, Francis. Salamat at pagtabak niyo sa akin. Yes po, good morning po, Asek. Morning Ano po. po ba yung pagdiriwang ng Valor Day ngayong taon? Umpisa lang natin sa tema ng taon nito ay sa kabayanihan ng mga veterano ay sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. So, i-ano lang natin ng konti. Sige po. Explain lang natin Sige yun po. ng konti. Mga veterano dito, hindi lang yung World War II veterans, kundi yung mga patuloy na nakipaglaban na mga kawal natin para mapanatili ang peace and order at stability ng ating nasyon. No? Sandigan ng kaunlaran kasi pag wala tayong, sabi nga natin, stability, peace and order, Yes. mahirap ang progress. At yung, siyempre yung tema ng ano natin is ng administrasyon natin ngayon na bagong Pilipinas, gusto nila mas maunlad, mas matatag, mas nagkakaisa na bayan. Ayun. Ano po ba yung mga activity po na inihanda po ng tanggapan? May ano kasi executive order at yung proclamation na ginawang araw ng kagitingan o Day of Valor, April 9. Ang isang proklamasyon naman dated 2007 ay ginawa in-extend yung celebration, ginawang Veterans Week. Magsisimula po ito ng April 5 hanggang April 11. Okay. So starting Saturday, meron na po. na tayong tinatawag natin yung sunrise ceremony. Ayun. Saan po yan, Asek? Magiging ano ito, sa Fort Bonifacio, Okay. libingin ng mga bayani. No? May ceremony led by Commanding General ng Philippine Army. Asi. May konting replaying after this. And then after that, yung parade and review for the veterans. Gaganapin naman sa Hunters ROTC Grandstand sa Fort Bonifacio rin. Ito nga, Asik, may mga programa po ba ng pagkilala na magaganap po sa taong ito? Meron naman tayong mga ininatag mga Inihandang programa. programs. Isa dito ay yung mga before the pre-Veterans Week. Meron tayong ginawang awarding ng US Congressional Gold Medal. Ang ginawa yan last January, mga 43 veterans or their representatives binigyan ng gold medal. Pinakamataas itong award na binibigay ng Kongreso ng United States para sa mga nagtumulong sa kanila sa pag-unlad at pagpalaganap ng kanilang interes. So, umpisa yun. Tapos meron din tayong ginawang Freedom March. Ayun. March 1 and 2 yun. Parang tinrace nila Apo. yung ruta ng Death March from Kilometer 1 sa Maribeles, Bataan. Mga mahigit 700 na nag-participate na ito. May mga marathon runners. Meron din talagang segment run lang. Nagbibigay pugay, honor na naramdaman nila yung pahirap ng mga sundalo natin. Kasi dito madaming namatay. Opo. Yes, Asek. Mahigit sa Death March pa lang, mahigit 10,000 ng Filipino-Americans ang namatay dito. Pagkatapos, pagdating sa concentration camp, mas lalong madaming nalagas doon. So ayun ang parang natin, sin-celebrate ng natin yung Freedom March, tinitrace nila yung ruta around 160 kilometers ito from Maribeles to Capas Tarlac. Ayun nga. Ayun.
Sa mga ibang usapin naman po, ano po ba yung mga proyekto ng PIVAW para mapabuti ang kapakanan po ng mga veterans sa ating bansa? Meron tayong Veterans Welfare Administration Program. No? Ang aim ng ito is to help yung mga veterans with regards to mga monetary. May pension benefits kasi dito. Mga pension benefits, if you reach the age of 65, meron kang 5,000 monthly old age pension. So, meron din yung mga ibang benefits sa disabled na veterano. Opo. May mga certain amount din binibigay, depende kung anong disability ang nakuha mo. At meron ring non-pension benefits dito. No, medical benefits and educational benefits. Yung educational benefits naman, binibigay ito sa mga kamag-anak o direct descendants na mga World War II veterans. Ayan, 60,000 per semester ang binibigay sa mga descendants. Ayun po. Mensahe na lang po natin ngayon nga pong magiging pagdiriwang po natin. Mensahe lang natin sa taon ito, no, is that papasalamat po kami na patuloy kayong nagbibigay ng honor, no, and respect sa mga veterano sa hirap nila during World War II at hanggang ngayon. Yes. No? So patuloy kayo sana mag-alalay sa kanila at the later stage of their lives. No? Siguro pakita lang natin yung ating respeto at yung it's a gratitude for a grateful nation sa freedom na tatamasa natin ngayon. Correct. Yan. Ayun lang. Po. Maraming salamat po, ASEC Domingo Carbanel Jr. sa pagbisita po sa amin. And good luck po sa magiging event po next Sana week. maging okay, no? Yes. Oo nga. Salamat, Francis and Chill.